So hello 'no, ngayon 'no, alam niyo ba 'no, dito sa mundong ito para tayong kumbaga para tayong mga tao or mga hayop 'no, na nakawala sa isang kwadra ba 'no, na para bang lahat na lang ng gustong gawin ay ginagawa na 'no. Kahit hindi na mabuti, kahit napakasama na ito, nilalabag natin ang mga kautusan ng Panginoon at ang kanyang kalooban. At yung mga ginagawa natin, yun yung mga bagay na pinagbabawal ng Panginoon na gawin natin. Pero yun pa rin ang ginagawa ng bawat tao dito sa mundong ito, 'no. So, dito sa mundong ito kasi puno ng kasamaan itong mundong ito. Kahit pa sasabihin natin 'no, na inaaprobahan ng Senado or may mga batas man tayo na nag-aaproba sa mga bagay na ito, kahit pa itong mga batas na inaaprobahan nila ay labag sa kautusan ng Diyos. Gaya nito, halimbawa sa mga LGBTQ, mga Sugi Bill ba yun? Tapos kahit pa sinasabi nila no na pwede na ikasal yung mga LGBTQ, babae sa babae, lalaki sa lalaki. So, itong mga bagay na ito ay kinamumuhian ng Panginoon. Mababasa natin yan dito sa Biblia, no. So, ito ay mga gawain or immorality, no, gawain ng demonic, no, satanis and demonic, no, na mga gawa, no. So, dito sa mundong ito, ang mga tao na ganito, natutuwa sila every time no na inaaprobahan at pinapaboran ito ng gobyerno at inaprobahan ito ng batas. Natutuwa sila kasi may kalayaan silang gawin ang isang bagay. Gusto kong malaman ninyo, ang kalayaan na natatamo nyo for just a temporary. Oo, totoo. Maging malaya ka sa paggawa ng kasamaan for a short time. Pagdating ng panahon, napapansin nyo, every time na gumagawa ang isang tao o gumagawa sila ng kasamaan ng mga ganyan, hindi sila pinaparusahan. Instead, hinahayaan lamang sila. Yan kasi ang nakasulat doon sa Biblia, dito sa Roma, na nakikita ng Panginoon ang lahat ng ito. Dahil nga sa walang tigil ng kasamaan, hinahayaan lamang sila ng Panginoon. Darating yung araw, according dito sa Biblia, na ang bawat tao haharap sa ating Panginoong Hesukristo at ang lahat ng tuhod luluhod at lahat ng dila magpupuri sa Panginoon at magsasabi na Panginoon si Jesus. Darating yung panahon na haharap tayo sa Diyos for judgment, kay Kristo for judgment. Dito sa mundong ito, malaya kang gumawa ng kasamaan for a short time lamang yan. Pagdating ng panahon, long time or unending o walang katapusan na paghihirap sa kaparusahan doon sa impyerno. Ilalayo ka ng Diyos sa kanyang presensya at mananatili ka doon. Ikaw lang mag-isa at hindi ka na makaalis doon. Malayo ka na sa Panginoon, hindi ka na makatawag. Tawag ka ng tawag, hindi ka na makatawag. Oo, totoo. Dito sa mundong ito, may kalayaan kang gawin ang kasamaan. Yung mga kasamaan na labag sa kautusan at kalooban ng Panginoon, malaya ang gawin yan. Pero lagi mong tatandaan for judgment. Ang judgment day. So mag-ingat po tayo. Dito sa mundong ito, tuwang-tuwa kayo every time na inaaproba ang ganitong klaseng batas. Paano inaaproba ng ganitong batas? Ang mga nakaupo dyan is mga walang takot sa Diyos. Mga tao dyan itinalaga. Hindi na ang Diyos ng talaga niyan, kundi Satanas na talaga niyan. Bakit? Bakit mo inaaprobahan ang isang bagay na nakakamatay? Bakit mo inaaprobahan ang isang bagay na siyang naghahatid sa bawat isa sa impyerno? So, sino nag-a-approve nun? Yung mga Senado. Doon sa Senado. So, sila nag-a-approve. Nag-a-approve sila ng isang batas na hindi naman ayon sa kalooban ng Diyos. So, nangangahulugan, ang ina-approve ng batas ay yung ayon sa kalooban ni Satanas o di ang nagtalaga sa kanila dyan si Satanas. Kundi hindi ang Diyos. Kung ang Diyos ang nagtalaga sa kanila, gagawin nila ang kabutihan. Ang mabuti, kung ano yung tama. Pero inaprobahan nilang isang bagay na siyang maghihila or maghahatid or magiging daan ng bawat isa na susuway patungo doon sa impyerno na walang katapusan. Ito ang katotohanan. No? So, mag-ingat po tayo. Tuwang-tuwa kayo every time na itong mga LGBTQ nagsasaya, kinakasal. Yung may nakasal ngayon, kinakasal sila, tuwang-tuwa sila, saya nila. Kasi nga natatanggap nila, no? Inaprobahan sila ng batas. Dito sa mundong ito, ang batas basura. Kasi nga ang batas dito sa mundong ito kasamaan, masama. Kung ano yung masama sa paningin ng Panginoon, yun yung inaaproba na batas.
Binigyan ng kalayaan ng bawat tao na gumawa ng ganito ganyan. Kahit pa, yung batas na yan, masama, kasamaan yan, labag sa kautusan ng Diyos. Pero inaaprobahan pa rin nila. Kaya tuwang-tuwa ang mga tao na napapabor sa kanila yon. For a short time, magsasaya sila. Yes, ganito. Akala nila na ang buhay dito lamang sa mundo. Hindi nila alam o hindi nila namamalayan na ang buhay dito sa mundong ito temporary at walang kwenta. Ang totoong buhay, pagkatapos ng buhay dito sa mundong ito, after death, pagkatapos mo mamatay, yun ang totoong buhay. Yun ang totoong buhay na haharapin ng bawat isa. According sa iyong mga nagawa dito sa mundong ito, yun ang maghahatol sa iyo. Ang mga salita ni Kristo, ang mga kautusan ni Kristo, ang salita ng Diyos, yun ang maghahatol ng bawat isa sa atin doon pagdating ng Judgment Day sa harap ng ating Panginoon sa Kristo upang mapatunayan kung tayo ay matuwid o masama. Ayon doon sa Malakaya, sinasabi doon, makikita nyo ang pagkakaiba ng mga taong gumagawa ng mga masama, gumagawa ng masama at ng matuwid. Makikita nyo ang pagkakaiba ng isang tao na naglilingkod sa akin at sa mga taong hindi naglilingkod sa akin. Yan ang sinasabi at babala ng Panginoon doon sa sulat ni Malakayas. Yan palang verse na yan, matindi na yan at matinding impact na yan. Darating yung panahon, kaya mag-ingat po tayo dito sa mundong ito. Sa ating mga hakbang, sa ating mga ginagawa, baka na-stepping na natin ang daan patungo sa kamatayan. Hindi ang Diyos ang natutuwa every time na gumagawa tayo ng mga ganitong bagay, kundi si Satanas, kasi alam niya, kabig ka na niya, nakukuha ka na niya. Darating yung araw si Satanas, magtutorture sa iyo. Kasi hindi ka sumusunod kay Kristo eh. Masunod-sunod mo si Satanas. Kabilang ito mga senado, kung sino man nag-aproba niyan, magsasama yan. Kasi sila sa pamamagitan nila, ang mga tao na impyerno. Kaya sa pamamagitan na maraming tao na impyerno, so sila rin mismo sisingilin dahil sa kamatayan ng marami. Ganun ang batas dito sa Biblia. Yan ang totoong batas, kautusan ng Panginoon. Kung ito lamang sana ang sundin natin, yung batas ng ating Panginoon, yung kautusan ng Diyos sa Biblia, tayo mga Pilipino, magiging banal sa paningin ng Panginoon. Ngunit, isinantabi nila ang Biblia at sinusunod nila ang mga batas na gawa ng tao. Kaya doon sa Biblia, sinasabi na yan na itong mga taong ito, walang kwenta ang kanilang pagsamba at papuri. Bakit? Ang itinuturo nila, mga batas o kautusan ng tao, hindi kautusan ng Diyos. Yun ang sinasabi dito sa Biblia, sinabi ng ating Panginoong Kristo. Kaya walang kwenta. Ano pa kaya yung mga taong gumagawa ng kasamaan? No? So mag-ingat po tayo. Bawat hakbang, lagi niyo tatandaan, naglalakad tayo sa isang patibong na hindi natin nakikita. Patibong na hindi natin nakikita. At yung patibong na yan, tatama sa atin, magkakasakit tayo. Isang sakit na walang ibang lunas kundi si Kristo. Mas matindi pa yan sa cancer kasi kaluluwa ng ibabagsak at susunugin yan patungo sa impyerno pagdating ng panahon. So hanggang dito na lang, no, and God bless everyone. Amen.